once again. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Tinig ng Marino. As usual, kami po ibabati na isang magandang gabi. Kasama pa rin natin ang ating co-hosts, Engineer Nelson. Magandang gabi sa inyo. Yeah, magandang gabi sa iyo, Ann, at magandang gabi sa iyo, Chief Engineer Lorque, at magandang gabi sa lahat ng ating taga-subaybay. It's the 20th anniversary of UFS, mga kasambahay. Ngayong gabi, makakasama natin siyempre si Chief Engineer Ben Lorque. Isa po sa mga resource person natin, of course, si Engineer Nelson, who is the President of the United Filipino Seafarers. Bati po kayo, Engineer Lorque. Magandang gabi po. Magandang gabi sa lahat na nakikinig ngayong gabi at magandang nanonood. gabi rin. Ay, nanonood pala. Akala ko sa radyo. Okay, sige. Mga nanonood. Magandang gabi rin, Ann. Okay. Binabati ko kayo ng happy 20th anniversary ng United Filipino Seafarers, Engineer Nelson, and of course, Chief Engineer Lorque. Yes. Yes, Ann, umabot na rin ng 20 taon sa paglilingkod sa ating mga marinong Pilipino. Ayan. And this is the reason why kayo po ay marami na kayong mga pinagdaanan ng mga paghihirap and of course marami rin mga success stories dito sa United Filipino Seafarers. Okay, first and foremost, Engineer, bakit nga ba nabuo itong United Filipino Seafarers? Yan, napaganda, no, para malaman ng ating mga nanonood kung paano nabuo ang United Filipino Seafarers. Nabuo ang United Filipino Seafarers by accident. No? Incidentally, ganun lang nangyari. Kasi nalaman namin, pinadalhan ako ng telegrama na ililipat daw ang pag-issue ng Seaman's Book mula sa Philippine Coast Guard papunta sa Marina. Ngayon, nung naisip ko na kung ganun ang mangyayari, ang Coast Guard naman experience na for the last 20 years, mapunta ito sa Marina, mahihirapan ang Marina because Marina will just be learning the ropes, no? So, anong akbang ang ginawa nyo noon? Kasalukuyang naglalayag kayo that time, di ba, Engineer, if I'm not mistaken? No, kararating ko lang din kararating. Kabababa nyo dito lang? sa Pilipinas, and then nagbabakasyon ako sa Bohol. Okay, and then? Nung malaman ko na ganun ang mangyari, lumipad ako papunta dito sa Pilipinas. Kinabukasan, rally ka agad. Nag-rally ka agad kami. So, ibig sabihin sa harapan ng Marina. Na-organize mo yun. So, na-organize mo yung pagkakaroon ng isang malakihang rally that time. Ganun, meron silang permit pero hindi nila malaman kung saan nila kukunin yung mga tao. Ngunit ako, sanay naman ako at alam ko kung ano yung mga marino dyan sa Luneta, nahikayat ko sila na sumama sa akin. In fact, may mga rally kami doon na umaabot din na 1,000 katao. Sabihin, ito mga seafarers na ito was supportive doon sa ipinaglalaban nyo na hindi malipat yung pag-i-issue ng Seaman's Book sa Marina from the Philippine Coast Guard. Ang akin doon, Ann, isang rally lang sana. Pagkatapos, babalik na naman ako sa Bohol at mapapahinga kasi sasakay na naman. Sabihin, nagtuloy-tuloy na yon. Ganito kasi ang mga normal na nangyari, no? Sumasakay ako ng barko, tapos pahinga ako ng ilang buwan, sa 2 buwan, and then after that, sasakay na naman. uupo muna ako sa opisina bilang superintendent or crewing manager, and then after that, mga 2-3 buwan din, Sasakay ka na sasakay naman. na naman ako ng barko. So, ibig sabihin- ganun. Okay. Kasi ikaw ay naging crewing manager ka ng shipping company, Money agency naman, Cargo Safeway. which is under the care of Captain Casario. Ayun. Captain Casario. Ikaw ang crewing manager noon. Ayun. So nagtuloy-tuloy na po yon. Ang nangyari, hindi naman nakuha kaagad sa isang rally lang yung pinaglalaban namin. So ano na nangyari po Kaya nun? sabi ko, sige, rally ulit tayo. Okay. Rally ulit tayo. Okay. Hanggang sa rally ng rally. So hindi ka no? na nakasakay noon? Yun na nga, inabot na ako ng dito, ng Desyembre. Nag-rally na nag-rally. October, no? Inabot ako ng December. Sabi ng ibang mga kasamahan ko, mag-form na tayo ng organisasyon So talaga doon na... nag-start ang United Filipino Seafarers. Ayun. And actually, Okay. October 14, no, na-register yung United Filipino Seafarers sa Security and Exchange Commission. October 15, sinampahan ka agad namin ng kaso.
So, ang marina. So, ano yun? Ano na nangyari? Nag-prosper pa yung sinampa niyo yung kaso na... Nag-prosper naman yung sinampa namin kaso. We were given a TRO of 20 days. So TRO na pahinto ang pag-issue ng Simmons Book ng Marina sa loob ng 20 days. But after the 20 days, hindi kami nabigyan ng temporary injunction, permanent injunction. Kaya tuloy-tuloy na ang Marina na nag-issue ng Simmons Book. Okay. Engineer, short story pa lang po yun kung paano nag-umpisa ang United Filipino Seafarers under the care of Engineer Nelson Ramirez. Kita niyo po yung umpisa noon. Tanungin ko naman, si Chief Engineer Ben Lorque, kayo po, ano yung naging participation nyo dito sa United Filipino Seafarers? When United Filipino Seafarers was organized, at the time we have Marine Engineer Association of the Philippines, and I think at the time you are also board of director of the Marine Engineer Association of the No, Philippines. unfortunately, hindi pa ako Hindi pa member pala. ng board. Pero kayo member po- lang ako. Okay, pero kayo- Sila, member sila ng Marine Engine Officers Association of the Philippines. Pero kayo, Engineer Lorque, what was your participation? Are you a member of United Filipino Seafarers? And what was your participation at that time na nakikibaka pa itong That organisasyon? time we are only members. We are only an ordinary member. Ordinary member. ordinary. For how many years na po kayong member? Bago kayo nagkaroon ng posisyon dito? Ilang taon kayo na naging member? Siguro mga more than 15 years. Or, Member lang na Member lang. as an ordinary Matagal. member. As Bago an lang siya ordinary sumama member. sa board ng United Filipino Seafarers. What was your experience dito po sa loob ng pagpananatili nyo sa organisasyon ng United Filipino Seafarers for 15 years? Ano yung mga... Member lang siya. Doon sa 15 you know years. at that time the regional conflict are very rampant, no. Ang tambayan ng mga Ilonggo ay nandun sa Chinese Garden, yung tambayan ng mga Cebuano dito sa kabila. bakit ganon? Kasi nung araw walang organisasyon, walang unity. Okay. At kahit hanggang ngayon, makikita mo pa rin na ang unity ng mga Marino ay hindi pa rin maganda. Ngunit dahil hinaharap na natin talaga ang kahirapan, para nag-isip na rin ang mga Marino na kung hindi tayo mag-unite, walang mangyari sa buhay natin. Ayun. So, ibig sabihin, may grupo yung mga Ilonggo, may grupo yung mga Bisaya, may Oo, grupo correct. yung mga Ilocano, mga ganon. Kahit sa eskwelahan pa lang dito sa Manila, when I was teaching at the Technological Institute of the Philippines, magkagrupo-grupo na. May grupo ang mga Ilocano, may grupo ang Ilonggo, may grupo ang Bicol. So paglabas nila sa eskwelahan, yan. Dahil may mga fraternity, yan, nag-umpisa ang away-away. Okay. So, ibig sabihin, that time, talagang medyo may gulo na rin pala. Dahil walang STCW nung araw. May STCW 78, ngunit walang ipin. So lately, in 1995, the STCW was been implemented by the International Maritime Organization. And lately, it was amended, binigyan ng ipin. So, hindi na pwede na galaw-galawin mo lang yung kapwa mo, So, lalo ibig ko sa sabihin, barko ka. okay. So, ibig sabihin, kahit papano, nagkaroon ng, na-unite. Pag sabihin na natin na hindi naman completely united, pero andun na tayo. Nagbunga na rin ng mga paghihirap na ginawa, na inumpisahan yung engineer. Ano yung mga naranasan mo? Engineer, kayo ang organizer nito, kayo ang nag-put up nito. Yung mga naranasan mo paghihirap, matatawag natin, sa 20 years. Sa 20 years. 20 years po ng United Filipino Seafarers. When we come back, bibigyan ng daan po yan, Engineer Nelson Ramirez. Okay, muli po nagbabalik ang Tinig ng Marino. Kapiling ko pa rin si Engineer Nelson Ramirez at ang ating panauhin, si Chief Engineer Ben Lorque. Okay, a while ago, I was asking you, ano yung mga naranasan yung mga paghihirap sa panahon na kayo'y nakikibaka, Engineer Nelson? Yeah, hindi din naging madali, no, ang pagtatag ng isang organisasyon, lalo na
sino ba naman ang maniniwala sa'yo na nagtatag ka ng organisasyon na ganyan? So the first 5 years, when I put up that organization, United Filipino Seafarers, that was really what we can call the starvation period. No? Starvation period, ito yung panahon ng taghirap. Taghirap talaga, no? Wala namang magsweldo sa'yo kung mag-rally ka lang ng mag-rally. Oh, so, ganun ang nangyari, rally ng rally. Pero during the time na nagra-rally ka, engineer, di ba, you are employed as a crewing manager. No more. Nawala ka na rin. Oh, kasi sabi, kinukuha ako ulit. Okay. Na tama na yan, na umupo ka na sa opisina. Sabi ko, sir, wala silang walang mag-guide sa kanila. Wala silang standard bearer na magipaglaban sa kanila. Eh, kailangan, if you are going to a war, the general must be there in the battlefront. So, ibig sabihin, pinagpalit mo yung trabaho mo sa pamamagitan sa pinagpalit mo yung trabaho mo, binitawan mo yung pagiging crewing manager mo in exchange of leading the advocacy that I want to pursue, Okay. no? Kasi wala ngang sino mang gustong mag-lead. mag-lead o gagawa ng ganyan, mga rally na ganyan, na wala ka namang kikitain. So, ang nangyari, lahat ng Sinacrifice mo. lahat ng naipon ko sa buhay ko ay naubos. At nang maubos na, nabenta naman ang sasakyan. At nang maubos din yung pinabenta ng sasakyan, ay yung bahay na ang binenta ko. Just to pursue your fight. Just to pursue the fight of the seafarers. Yun nga ang the impossible dream, no? Yun So nga talagang na-wash out ka, Engineer Nelson. oh yes, At during the naghanap time. pa ka mo ng kalaban. Dami pa sa naging kaaway. Oh, siyempre, nung umpisahan mo, kahit ano-anong klaseng paninira ang ginawa. Ang ginawa sa akin, yun na nga, naubos na nga yung pera ko, nagbenta na nga yung bahay ko, at sabihin pa nila na yumaman ako. Ay, So lumaban ka nun. Lumaban ka talaga nun. nilabanan ko yung lahat. Ang lahat Yung na lahat nag-aakusa sa'yo. lahat na nanira sa akin, wala na rin. Okay. So, yan ang Wala na mga rin sila. yan ang mga naranasan mo, Engineer. Yeah. Lahat ng kabuhayan mo ay Naubos. naubos. Pati bahay na benta. Bakit bahay na benta? And then, Okay. maiisip mo rin minsan, sa gabi, no? Na, saan kaya pupunta itong mga anak ko? Paano yung pag-aaral nila? Maaring mahinto ang pag-aaral nila. Saan yung kakainin? Saan galing yung kakainin So, nila? naisip mo yan doon. Pero ito kasi ikaw, wala ka ng anak na pinag-aaral, lahat naman sila ay nasa maayos ng estado. Ngayon, hindi ka talaga huminto, Engineer. Hindi ka huminto. Pinatuloy ko yun. Nagpatuloy mo. Okay, para sa kabatiran ng ating mga kababayan na nanonood, ano ba talaga yung mga advokasya na ipinaglalaban ng United Filipino Seafarers? Kayo po, bilang naging miyembro, paano kayo nahikayat na maging member ng United Filipino Seafarers? Of course, for 15 years na naging miyembro kayo, ano yung mga nakita niyong advokasya na talagang dito ako sasama dahil ito yung magli-lead sa amin para ipaglaban kung ano man ang mga nais ng ating mga marinong Pilipino? Marami ang mga nagawa ng United Filipino Seafarers dahil noong araw, ang passport ay limitado Simasbuk. lamang. Simasbuk. So, ang Simasbuk noong araw, every year, you have to renew. Hanggang nabigyan ng 3 years validity ang Simasbuk, ang iba, sinasabi nila na hindi pa sila nasayahan, 3 years na. But gusto pa sila humirit ng 5 taon. So hanggang na sa laban ng United Filipino Seafarers, dumating ang akto na naging 5 years ang validity ng Simasbuk. Okay. At ngayon, sila ngayon ang nakikinabang sa advokasya ng United Filipino Seafarers dahil ang United Filipino Seafarers, ang mga namumuno ay hindi na sumasakay. Okay. So, ibig sabihin, that's one. Yung Simasbuk na dati-rate ay 3 taon lamang, pero sa advokasya na inilaban ng United Filipino Seafarers na pinangunahan nyo ay naging 5 taon. Yeah, nakita ko kasi ganito ang sinabi ko sa kanila. Even my Liberian Simasbuk is 5 years. Liberian? Liberian. Ibig sabihin, na-duty ka dati doon sa Liberia na yung lugar na No. kinakatakutan na mayroon Ebola?
yung barko na sinasakyan ko, Flag state. ang bandera ay Liberian. Okay. So I have to get a Liberian Seaman's Book. Panamanian Seaman's Book is also 5 years. And my Dutch Seaman's Book is 10 years ang validation. Kaya sa Norwegian Seaman's Book is 5 years validation. Kaya sabi ko sa kanila, bakit hindi natin gayahin kahit 5 years validation man lang? Kasi kung 3 years, pag nakuha mo yan at naghantay ka ng matagal, noong 6 na buwan, na hindi ka nakasakay, pagkatapos after 1 year o mga 1 year mahigit ka sa barko, then pag uwi mo, nagbakasyon ka naman ng another 6 months or 8 months, ay kailangan mag-renew ka na naman, or 6 months, kahit sa 6 months, no? Kasi, kailangan, bago ka magkasakay, ang validity ng iyong Seaman's Book ay at least 1 year. Okay. So, No? ibig sabihin, yan ang isa sa mga nailaban mo. Yan ang Engineer una. Nelson. Yan ang una kong Okay. nailaban. No? Una kong naipaglaban. So, hindi gaano ka, kahirap. I was able to convince the Coast Guard na ganun ang gagawin. So, nabigyan ng 5 years validation. Ako, ang unang nagkaroon ng Seaman's Book na may 5 years validation. Ngunit, hindi ko naman nagamit. No? Dahil ikaw ay huminto na sa Dahil pagbabarko. ako ay huminto na pagbarko. Ngayon, nakita ko na yung passing percentage sa licensure examination sa Professional Regulation Commission was only 10 to 12% noong 1992 to 1994. And then, anong ginawa nyo, Engineer Nelson? I staged a rally. Again. Again, dito na naman sa PRC nagatutok yung rally ko. Ngayon, ang sabi pa sa akin ni Commissioner Pobre, he has the right to revoke my license. Kasi unprofessional din yung ginagawa ko. Then I found out later na tama ako. Kasi sabi ko, you don't have to revoke my license because I will just burn my license in front of you on condition that the chairman of the PRC board, chairman of the Board of Examiners, no, sa DEC, na si Captain Santos will take the examination that he prepared. Kasi ikaw ang chairman. Ikaw gumawa ng mga questions niya. And then, anong tanong niya? Subukan natin. Anong sagot niya? Subukan natin kung ikaw, kaya mo bang ipasa itong mga questions mo? So, anong siya tanong niya? gumawa. Anong sagot ikaw niya? gumawa. Anong sagot niya? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang, he did not take my challenge. So sabi ko kay Chairman Pobre, Sir, this guy will not take my challenge. So you fire him. So he was fired. And I was given the award as the most outstanding marine engineer So, ibig sabihin, of the hindi year na- for being So- so vocal. And then, So, yan ang doon mga nila fight- nakita na, sabi nga ng iba pala, no, pag minura mo yung PRC, meron ka palang award. So, yun Sabi ang mga ko, fight nyo, engineer, na talagang masasabi natin, bagamat hindi naman po lahat, ibig sabihin, hindi pa lahat yan, marami pa yan, nagwagi ka dun sa mga laban mo at ngayon ay napapakinabangan ng ating mga Filipino seafarers. Na hindi ko na napakinabangan. Yes, na hindi mo naman napakinabangan. Let's go to the activities. Ayun. Yung mga activities, Engineer Lorque, mayroon ka bang alam dun sa mga activities at saan ito mga gaganapin? Engineer? Dito sa About the 20th activities ng 20th anniversary. 20th anniversary ng United Filipino Seafarers ay gaganapin sa Loswell, dyan sa may Calao, may Lonita. At magsimula yan sa December 8 hanggang 15, if I Okay. was mistaken. yeah, Okay, pero engineer, sige. we will end it on the 12. Sige. On the Supposed to be 11th. 12, no? Kasi yan talaga ang Anniversary. anniversary ng UFS, December 12. When we come back, pag-usapan natin, mga kasambahay, ang tungkol dito sa mga activities na nakatakdang gawin ng United Filipino Seafarers dito sa 20th anniversary nila. That is when we come back. Standby lamang. Sina Olan Umiping ng Responders at Secretary Joel Villanueva ng Patriots. PNP Responders versus Malacanang Patriots. Mapapanood ngayong linggo, December 14, dito lang sa UNTV. UNTV Cup Season 3. Ito ang bagong game ko.
Nagbabalik muli ang Sinig ng Marino. Kapiling pa rin natin si Engineer Nelson Ramirez and of course, ang ating resource person, Chief Engineer Lorque. A while ago, Engineer, sinasabi ko, ano ba yung mga activities na naka-line up dito po sa pagdiriwang ng 20th anniversary ng United Filipino Seafarers. Mayroon na pong binanggit kanina si Engineer Lorque, pero ano pong idadagdag nyo doon? Ay, umpisahan namin yan, no? Diyan sa Luneta na meron tayong memory lane. Memory lane para makita nila kung paano nag-umpisa ang United Filipino Seafarers. Yun na nga. Maraming hindi nakalam na ang United Filipino Seafarers ay nag-umpisa lang sa isang karton at isang ilupad sa ilalim ng puno. Diyan sa TM Calao, sa Luneta. Okay. Isang karton na after 3 months, umasinso kaunti, nagiging kariton. Pagkalipas ng 6 na buwan, merong nagbigay sa amin, yung Far East Maritime Foundation, nagbigay sa amin ng isang lamesa. Pwede kayong magkaroon ng lamesa dito, libre ito, para lang magkaroon ng forwarding address. Kasi malaala ko, Pasko yun. Pinadalhan ako ng Christmas card ni Admiral Donato. Nelson Ramirez, Luneta. Hindi malaman ng postmaster ko. Admiral Donato yung ano natin. Palaging nag-guess natin sa Admiral Donato. Pero ang address ay Luneta. Nelson Ramirez, Luneta. Hindi malaman ng postmaster kung saan. nandoon ba ako sa tabi ni Rizal o nandoon ba ako sa Nakakatawa pala yung kwento bandang niyo. lugar na at least. So binigyan kayo naman. Binigyan kami ng Far lamesa East. doon, ng The Far Far East East. Maritime Foundation. At doon, nagka-umpisa. Meron na kaming forwarding address. Okay. How many At years? least. How many years na nagstay kayo doon? Sandali lang din. Inabot lang din siguro ng mga 6 na buwan. And then, pagkatapos noon, nag-opisina na kayo. Nagkaroon kami ng isa ring kwarto Okay. sa Plaza Towers. Okay. At doon tumagal kami ng mga 6 na taon o mahigit. And finally, ang address ng United Filipino Seafarers. Nandyan na sa harapan ng US Julius Gutierrez, Embassy. harap ng US Embassy. Do you own the building? O, No. Ibig sabihin, ang may-ari ba yung United Filipino Seafarers o nagre-rent lang? We are kayo? just renting a place. Oh, Kasi okay. mahirap lang ang United Filipino Seafarers. United Filipino Seafarers. Ang United Filipino Seafarers siguro ang pinakamahirap na Organisasyon. organisasyon o federation o union sa buong mundo. Kasi kami lang ang organisasyon na hindi humihingi ng pera. monthly union dues. Ayun. Kaya Kita walang niyo na? masabi sa akin yung mga marino na pinagsisilbihan ko na yung United Filipino Seafarers ay pumipiga ng katas at dugo ng mga marino. And Hindi ko kailanman kayo hiningian ng pera. And that makes the organization credible kasi nga yung integrity ninyo ay hindi naman tainted kasi nga wala kayong mga hinihinging contribution, hinihinging pera doon sa mga members nyo. Engineer Lorque, kayo po ba for 15 years na naging member ng United Filipino Seafarers at ngayon po ay member na kayo ng Board of Directors? Ano naman ang masasabi ninyo na itong bagay na ito ay kailanman hindi ko malilimutan at hindi ko pinagsisisihan na ako'y naging member ng 15 years sa United Filipino Seafarers and then later on naging Board of Directors na po? Well, ang ginagawa natin ay kung halimbawa may mga problema tayong nakikita, so Engineer Nelson Ramirez has to call for a meeting and then we have to resolve among ourselves kung ano ang mga bagay-bagay na nakikita natin na magandang gawin para ma-resolve ang mga problema. Okay, kayo Engineer Nelson. Ganun noong nag-umpisa ko, doon ko rin nakikita na napakaraming problema. So, anong problema ba ang pwede nating bibigyan ng solusyon? One at a time, bibigyan natin ng priority. So, ang ginawa ko, yung una na pataas ko ulit yung passing percentage sa Professional Regulation Commission. And then, nagawa din natin na magkaroon ng walk-in examination
sa PRC. Among other 46 profession, ang aming profession lang ang merong walk-in examination, no? And then noong araw bago ka maging kapitan, no? 4 na examination ang iyong dadaanan. At bago ka maging chief engineer, ganun din, 4 na examination ang dadaanan. Ngunit nagawa natin ngayon na nagkaroon na lang ng 2-level examination. Okay, so Isa rin yan sa nagawa natin doon sa PRC. Ngunit ang isa ring malaking problema ay maraming mga graduate ng nautical o marine engineering na nabibiktima ng mga illegal recruiters. Ngayon, nasabi ko sa kanila, the education must start from the barangay level or from where they start. So, ang ginawa namin, inikot namin yung mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Kasama kami ni Father Oda at Sister Maruha ng Apostleship of the Sea. Umiikot kami sa mga eskwelahan. Doon namin tinuturo sa kanila yung papaano, ano yung mga organization, the state of the seafaring industry, and then paralegal, and then value formation subjects, and then pati so maraming na yung prevention of sexually transmitted diseases. Okay. So, Engineer Nelson, mahaba na talaga ang narating nitong United Filipino Seafarers. Kung kayo po ang tatanungin, ano pa yung gusto ninyong ma-attain? Naka 20 years na po kayo. What is your vision? What is your goal? Ano pa yan na sa palagay nyo hindi pa na nagaganap dito po sa organisasyon ninyo? Ganito, at least nakikita ko kahit sa Facebook, no, na dahan-dahan na silang naliliwanagan. Kasi mahirap kumpara sa mga marino na wala silang nalalaman, no? Wala silang nalalaman. So malaking bagay itong halos ginaguide nyo ang mga marino nating Pilipino. Yeah, and that is the very reason why we have this Tinig ng Marino na dyaryo, and then nagkaroon din tayo ng radio, nagkaroon tayo ng website, at lalong mahalaga na dito, talagang tumaas na tayo, Okay. nagkaroon Actually, na tayo ng television show. Speaking of the television, and we would like to say this publicly because Tinig ng Marino is not paying the airtime of Tinig ng Marino, and would like to take this opportunity to thank the management of UNTV sa pamumuno ni Kuya Daniel, mga kasambahay, because walang binabayad ang Tinig ng Marino. We just have a sponsorship, mga kasambahay, na alam naman ni engineer. Hindi sapat yan. Hindi sapat yung but yung opportunity na binibigay ay napakalaking bagay para naman yung inyong mga advocacy ay makatulong po yung UN Television. And Kaya again, nga, Kuya, thank you for this opportunity. And kaya I think, serbisyo yes. talaga publiko itong ginagawa natin dahil unang-una, in order to produce a show, no, it will cost us about $1 million That is per correct. show per And I'm giving you hour. the opportunity if you want to say something about this program, engineer. And Yeah. if you want to say a message to Kuya Malaking, Daniel, you malaking can utang say na it. loob namin ito sa UNTV na binigyan tayo ng ating television show na 45 minutes. Hindi biro yan. To have this kind of show, $1 million is needed to produce this kind of show. Thank you very much for that, Yeah. Engineer Nelson. Maraming salamat. And of course, we have a limited time, pero sa pagkakataon itong engineer, bago sa parting words ninyo, very quickly, ano po yung mga awards na ipagkakaloob nyo sa mga partners ninyong mga ahensya ng gobyerno? Go ahead po. Yung mga maraming beses na natin to ginagawa, no? At yun nga, ang sabi nila, yan ang problema sa inyo, United Filipino Seafarers. Puro kayo birada. No. Kami ay tumitingin kapag ikaw ay puti, puti talaga ang sasabihin namin na ikaw puti. Hindi namin sasabihin na ikaw ay gray, ikaw ay pula, whatever. Pag sinabi namin na ikaw ay itim, itim ka talaga. So, inuupakan na namin ng United Filipino Seafarers yung mga taong napapahirap sa ating industriya at binibigyan naman namin ng award, no?
pinagkakalooban namin ng award, Yung mga yun ang karapat-dapat. mga karapat-dapat naman na may ginawa naman talaga ng kabutihan para sa industriya maritima. Okay. So let what is give to Cesar what is due to Cesar. Okay. Thank you for that, Engineer Nelson. Kayo po, Chief Engineer Lorque, ano po ang message nyo sa ating mga Pilipinong marino na nanonood ngayong gabi dito sa nalalapit na 20th anniversary po ng United Filipino Seafarers? Well, on behalf of what Engineer Nelson Ramirez have done to the to unite and to give integrity to the Filipino seafarers, ang sa akin lang ay may kasabihan na let's do not only for the greatest good of the greater number, but if ever possible, we shall do greatest good for all. Ngunit medyo mahirap yan dahil una-una, ang ibang mga marino ay hindi naniniwala. Ngunit ito ngayon, may kita nila sa 20 years anniversary ng United Filipino Seafarers na ang mga sinasabi ni Engineer Nelson Ramirez being a founding president, at ngayon sila mismo ang nakikinabang. Okay. And for that, Engineer, I'd like to thank you for that. Napakalayo Yes, and, na. Maraming salamat dito sa pakikibaka na ginagawa ninyo sa pagtulong sa ating mga Pilipinong marino. Maraming Wish you salamat. will be there also in the culmination of this event. Thank you so much for the invitation, Engineer. Maraming salamat, Engineer Lorque. And again, sa pangalan po ng management ng UNTV sa pangunan ni Kuya Daniel Rason, again, thank you for the opportunity dahil nakakapag-ere po ang Tinig ng Marino. And yung fight ng inumpisahan ng United Filipino Seafarers na parami ng mga marinong Pilipino ang nakinabang, maraming salamat po sa Diyos. Engineer, thank you. Huwag kayong aalis because when we come back, ating pagbibigyan ng daan ng buhay mandaragat and success story. Handok at kawali para makapagluto sa kapwa nila mga marino. Gaya ng isang kapitan, hindi rin naman madali ang gampanin ng isang kusinero sa barko. Bukod sa kalagayan ng panahon sa laot, kung ito ba'y mapait o matamis sa kanilang mga buhay, hindi biro ang bawat hiwa, mantika at iba pang pakikipagsapalaran sa kusina ng barko. Nakakatuwang ang isipin na sa hirap ng kanilang nararanasan sa barko, may iba't ibang bunga naman itong naidulot sa kanilang mga paghihirap at iyon ang sari-saring putaheng kanilang nalilikha. Sa mga pagkain din naman na iyon, lumalabas ang kanilang mga pagkamalikhain at minsay itinutugma nila ito sa okasyon. Pinapakita din sa mga putahe nila ang kanilang pagmamahal sa kapwa marino. Minsan gumagawa sila ng mga matatamis na desserts at kay gandang sining mula sa mga prutas para sa mga espesyal na pagdiriwang. Tunay ngang kahit mahirap ang pakikipagsapalaran sa laot, nakakaraos rin naman sila at sa bawat pagtatapos ng kanilang paglalayag sa pagsisikap ay natatamo rin nila ang tamis ng tagumpay. Hindi naging hadlang sa kanya ang kahirapan upang makapagtagumpay. Masikap niyang hinanap ang daan tungo sa kanyang minimithi at sa ngayon ay kanya na itong nakamit. Paano nga ba siya nagsimula? Ating tunghayan ang isang kwento ng tagumpay ng isang marino nang kung dati dahop sa buhay, ngayon ay tinagurian ng isa sa mga masasabi nating may tatak na sa larangan ng mga marino. Si Captain Constantino Arceliano Jr. na ngayoy pangulo na ng Northern Shipping Company ay nagmula sa isang simpleng pamilya.
Nagkaroon ng problema sa hanap buhay ang kanyang ama, kaya isang palaisipan sa kanya ang ukol sa kanyang pag-aaral dahil marami silang magkakapatid. Kanyang napagtanto kung saan siya mag-aaral at inaasahan niyang sana ay may isang institusyon na makakatulong sa kanya hanggang sa marating niya ang Philippine Merchant Marine Academy na nakapagpabago sa kanyang buhay. Doon na siya nakapag-aral at nakapagtapos noong taong 1979. Sa kanyang pagtatapos, sari-saring pagsasanay, seminar at iba pang programa ang kanyang nasalubong hanggang sa makasampa siya sa posisyong kinalalagyan niya. Di naging madali sa kanya ang pakikipagsapalaran sa mga alon ng buhay, ngunit sa masikap na paghahanap sa daan ng tagumpay at pagsasanay upang maging bihasa, kanyang natamo ang tamis ng tagumpay.